Natapos na po tayo sa mga hukom at ngayon nasa mga hari tayo. Natalakay natin ang anak ni David na walang iba kundi si Solomon. At ano nangyari kay Solomon? Sa libu-libong asawa po niya, nagkanak po siya ng isa. At ang pangalan niya ay si Rehoboam. So si David, nagkaroon ng anak at nagkaroon ng apo. Anong tawag po sa ganito? Tatlong henerasyon. Kung tutuusin, kung meron na dito mga lola at lolo, meron na po ba? Siguro meron na dito. Gusto natin yung apo natin, lalong bumubuti, lalong nagiging mainam. Eto, yung apo ni David, ano po nangyari? Hindi progression, degeneration. That is another word for deterioration. So today's title, Sermon 19 in our Old Testament series, is Third Generation Degeneration. At ito pong pag-aaral sa buhay ni Rehoboam. Sa tingin po ninyo, ano ang nagpapaunlad sa isang bansa? Teknolohiya? Ano pa ho? Husay ng liderato? Ang mga first world countries, kilala po sa mga ganyan. Pero meron nga ba talaga silang tunay na pag-unlad? Ano po ang nagpapa-lead dito para sa kanyang opposite ng kaunlaran niya? Demise, death, o kaya fall? Alam niyo po kung anong sagot doon? Ang sagot po ay yung liderato. Napakahalaga ng liderato. Hindi lang sa talino niya, kundi sa ayos ng pamumuhay niya, yun ang magdidictate ng progress ng ating country. Kaya sa tingin ninyo, sino rito ang magbibigay ng magandang rating sa ating Pangulo sa daling ito? Taas ang kamay. Kumpara sa iba, pwede na. No? Yung kanyang pagtahak sa tuwid na daan, ay pilit po niyang ginagawa kahit ito po ay mahirap. At kahit pa paano ang ekonomiya ay gumanda sa pamamagitan ng kanyang liderato. Pero alam natin na hindi pa yon sapat. At napaka-crucial ng leader. Lalong-lalo na ng panahon ng lumang tipan. Alam niyo, nung sinimulan na humiwalay ng bayan ng Panginoon sa liderato ng Diyos, we call it what? Theocracy. Patungo sa liderato ng tao, we call it in English, monarchy. Yun yung pangunguna ng mga hari. Ay nagkaroon na po ng problema. So mula po doon sa kay David na hinirang sa pamamagitan ni Prophet Samuel, tapos yung anak niya si Solomon, lumabas po itong si Rehoboam. At siya po ay may magandang pangalan. Ano po ibig sabihin ng pangalan niya? My people will expand. Nako, kaya kung minsan yung pinapangalan natin sa mga anak natin, kung minsan hindi po talaga natutupad, no? Hindi po nag-expand, no? Na-divide. Nagkaroon po ng division sa God's people nung time, hindi ni Solomon, kundi nung apo ni David na walang iba kundi si Rehoboam. At ito pong isang classic case ng third generation degeneration. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, na-akma siya kasi meron tayong national saka mga local leaders na parang nagkaroon ng degeneration. Napansin din ninyo na yung buong pamilya tumatakbo, magpapahinga muna isa, maya-maya yung isa nakaupo sa Senado, yung isa nakaupo sa Kongreso, yung isa nakaupo sa Malacanang bilang kasama ni Pinoy. Parang ano ba nangyayari sa ating bansa? At nabubuo ang corruption at problema sa governance kasi kahit hindi naman able na leader, ano po nangyayari? Pinauupo para nasa pwesto yung kanyang angkan. At sa corruption, di pa natin alam, ito po ba inantabayanan ninyo? Ano bang katotohanan tungkol sa investigasyon sa overpriced parking building ni Binay? Updated po ba kayo? Ito po ba yung political agenda? Kasi siya po ay tatakbo bilang presidente sa 2016. Sinisiraan daw siya. Pero kung ito po ay totoo, isa po itong big blow sa ating bayan sapagkat siya po ay
pangalawa sa pinakamataas na tao sa katungkulan sa ating bayan. Vice President po siya. At sa tingin ko, marami po tayong matututunan sa rehime ni Rehoboam, no? Patungkol sa nangyayari din sa ating bansa. At ito po yung mga factors that determine the rise and fall of nations and leaders. 5 pong mga bagay na titignan natin sa umagang ito na nagsisimula sa W. Yan. What are the factors that determine the rise and fall of nations and leaders? The first one is the will of the people. Ito yung kagustuhan o kalooban ng mga tao. Pag titignan niyo kanina sa pagbasa ng teksto, no, sa versikulo 1, si Rehoboam ay nagpunta sa Shechem at ang Israelita, bayan ng Panginoon, ay nagpunta doon para ano? Para siya ay siya ay hirangin, no, na maging hari. So through proper succession, the people made Rehoboam king of Israel. At dito, pag umatras tayo ng konti, chapter 11, verse 43, makikita natin na nung namatay na yung tatay niya na hari, ano automatically nangyari? Yung anak ang naging successor. Ano ba yung original? Ang original ay ina-appoint ng nino? Sino nag-appoint ng hari? Ina-appoint ng propeta. Asa na si Samuel? Patay na ho siya sa pagkakataong ito. Kaya pag tinignan natin sa 1 Samuel 8, verse 4, anong sabi dito ng mga elder ng Israel kay Samuel nung buhay pa siya? Bigyan mo kami na mag-appoint ka ng leader. Ano na nangyari sa pagkakataong ito? Wala na pong appointment, ginawa ng automatic. Ibig sabihin, papunta na talaga sa kasamaan. Kasi pag may appointment galing sa propeta, nasasala pa na nasusundan niyo po ba ako? In-appoint si Saul, although pumalpak. Tapos si David. Kasi kung wala pong appointment, malamang yung panganay na anak ni Jesse ang napili. Matangkad sa panganay. Kasi sa kanila napakahalaga ng rank sa family. Yung sa panganay binibigay leadership At dito, si Rehoboam, hindi po siya in-appoint ng propeta. By succession, siya na yung naging hari. At eto makikita natin yung paglayo na talaga doon sa kalooban ng Panginoon. Mula sa theocracy, papunta na po sa monarchy. Ang will of people, pagdating po sa liderato, ay napakahalaga. Napakahalaga po. Kaya lang, yung will of people may sometimes be flawed. Maaari po magkamali. Lalo na po sa eleksyon, hindi po ba? Yung napipili ng tao na nangyayari, hindi po mga karapat-dapat na tao. Kasi nabayaran sila, pansin niyo po yon, yung will ng tao ay nasisingitan ng hindi maganda. At ito po ay nagdadala ng kabaliktaran ng kaunlaran sa ating bayan. Ang will ng the voice of people, listen to this, may not necessarily be the voice of God. Kasi maraming sasabi, yung voice ng majority, yan na yung boses ng Diyos. Hindi. Kasi maraming majority ngayon, pagdating po sa eleksyon, pag-uupo ng tao sa posisyon, sa pamahalaan, nababayaran po yan. Saka nadadaan ng politika. Kaya kita niyo yung mga senador natin ngayon, ilan po sa kanila nasasangkot? Hindi po ba isa kayo sa bumoto sa kanila? Yung tatlo? Meron po ba bumoto sa kanila? So yun po sinasabi ko sa inyo, Pastor, hindi ko alam. Yun na nga, yung will of God, napalitan na ng will of man. Ang will of God, siya yung maging hari. Pero alam nyo, hinayaan na lang ng Panginoon, pinahintulutan niya upang ipakita, darating yung araw, magiging hari yung kanyang anak. Sino yun? Si Jesus. We call it Millennial Kingdom. Andun po may papakita ang layunin ng Panginoon. Balik uli sa theocracy. Kaya lang sa ngayon, nandito pa tayo sa mundo at patuloy natin na exercise yung will natin. Kaya sa 2016, bumoto tayo. Paano boboto kung hindi nagrehistro?
Ano pong problema sa pagrerehistro? Pumipila tayo doon sa huli ng pagkakataon. Ako, pag ginawa po ninyo yun, ang haba po ng pila. Malamang kung dito kayo sa munisipyo ng Quezon City, baka mula rito yung pila. Kaya magparehistro tayo na maaga para makaboto po tayo sa 2016. Ma-exercise natin yung will of people. At of course, nandun po yung prayer, saka guidance from the scripture, para yung will natin, when we cast our vote, yung tamang pangulo, yung tamang pangalawang pangulo, at sino pang tatakbo na opisyal ang ating mailuluklok sa posisyon. Pangalawa, napakahalaga para sa pag-angat, pagbagsak ng isang bansa at ng liderato ang welfare ng ng mga sinasakupan, the welfare of the governed. Dito, ang sabi sa verse 4, lighten the harsh labor and the heavy yoke Solomon put on us and we will serve you. Sino nagsasalita rito? Nagsasalita rito yung elders ng Israel na nabuhay sa time ni Solomon. Yan si Solomon namatay na, no? So, ang sabi nila, yan, lumapit sila kay Rehoboam. Ano po ba ang issue po ng time na yon? Issue po ng time na yon ay merong workload at meron pong tax load. Ramdam po ba natin yung workload sa tax load sa panahon na ito? Yung workload, ngayon wala na pong slavery, pero ng time na yun meron. Yun naman tax load, ramdam po ba natin? Oo. Mas matindi ngayon with Commissioner Linares. So may maganda po siyang nagagawa, kaya lang merong iba na ang tingin nila sumusobra na, lahat na lang binubuwisan na. Kasama po yun sa sinabi ng Panginoon, no? Na nakita niya hanggang sa panahon natin, pag pinili natin magkaroon ng human leader, human king, human president, magdurusa po tayo pagdating sa taxation. Ngayon, by God's permissive will, hindi po ito ang direct will ng Panginoon na manguna ang tao. Hinayaan na lang po niya, pinahintulutan niya. Dinamit na lang ng Panginoon ang human institution. Kahit hindi po ito perfecto. Kaya, siguro sabihin niyo, ba't ang Panginoon, yung pamahalaan, hindi niya palitan ng malinis? Hindi po yan original na plano po niya. Plano po yan ng tao. Taong nagtadhana niyan. At nandun na lang yung gabay niya, kaya hindi tayo titigil sa pagkadismaya sa mga tagapanguna natin sa bansa. Alam niyo po yung mga tatakbo sa 2016. Sino nagsasabi dito lahat yung tuwid? Ha? Oy, bakit pa tayo magkakaroon ng human government? Gano'n naman pala. Ano na lang, inalaw ng Panginoon kahit ganoon, nandun yung paggabay niya. Sana lang magkakaroon tayo ng panalangin palagi sa ating mga leaders sa exercise ng ating will, no? Para hindi yung ibang boboto sa atin. Kaya may magandang aral si Apostol Pablo no, sa mga Kristiyano sa Roma. Romans 13:1-7. Gusto kong i-highlight dito yung 4. Yan, yung verse 4. Kasi ito yung sinasabi ni Pablo patungkol sa gobyerno. Ano yung gobyerno nila ng time na yon? Tandaan nyo, ang gobyerno nila ng time na yon ay gobyerno ng Romano. Hindi po gobyerno ng Hudyo. Nasa ilalim sila noon. Aba, ito ang positibo. Ang pananaw ni Pablo dito sa Bagong Tipan pagdating sa human government. Kahit na ito po hindi perfect, kahit ito ay flawed. Ang sabi niya, for he, referring to authority or government, is God's servant to do you good. Ang pamahalaan ay ano po? Hinahanap niya ang kapakanan ng nasasakupan niya. He is God's servant, an agent of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Kung wala ko tayong pamahalaan na kinamumuhian natin minsan, kahit dito sa barangay natin, no? Nako, asahan niyo po yung bahay niyo, laging papasukin ng magnanakaw. Magkakaroon ng krimen sa kalsada. Kasi mawawala ng kapulisan, mawawala ng order. Kaya napakahalaga na ipapanalangin natin yung ating pamahalaan, lokal at national. At dito, tinuturuan tayo mag-submit sa kanila. Ilang ulit binanggit yung submission? 1, ano po yan, ha? Imperative, ibig sabihin, pautos. And then, kinunclude, number 2, verse 5.
magpailalim kayo, magpasakop kayo sa human government kahit nadidismaya kayo. Kasi yun yung itinadhana ng Panginoon para mag-asikaso sa welfare natin. Eh kung walang tatalima, walang magre-respeto sa pamahalaan, ano na po mangyayari sa ating bayan? Chaos. Nakita na po ba kayo ng wala pong pamahalaan? Gusto niyo pong ganun mangyari sa atin? Nung temporarily, nangyari po yun sa ano po ba yung sa Tacloban? Nung tinamaan ng Bagyong Yolanda, yung po example ng walang pamahalaan. Ano nangyari? Ganun po ba gusto natin? May looting, lahat pinapasok, sinisira, walang manghuhuli doon. Namatay din kasi mga pulis eh. Ganun po ang isang larawan ng wala pong gobyerno. Mamili tayo. Gusto natin yung huwag tayong maniwala sa gobyerno na hindi perpekto dahil doon may gulo. Ito'y panalangin natin, supportahan natin. Sapagkat makikinabang din tayo doon. Pag hindi daw tayo nagpailalim sa kanila, ito po ay tahasang pagsuway sa utos ng Panginoon dahil ang nag-establish ng human government, bagaman tao nagpasimula nito, ang Diyos ang nag-allow po nito. Ginamit na niya yung instrumento habang hinihintay niya ang government ng kanyang anak na si Jesus na magkakaroon ng 1,000 years of peace and order. It's an unprecedented global leadership. You call it maybe presidential leadership. O kung naman tawag. Of course, king ang ginagamit sa scripture. Jesus Christ will be yun yung papasa sa Ama na klase ng leadership or kingship dito sa mundong ito. So human government is God's institution for the well-being of society. And eto po, gusto ko lang sabihin na kung tayo po ay may gustong sabihin sa ating pamahalaan, huwag po natin gayahin yung mga unbelievers. Kaya alam niyo, si Pastor, kung magkakaroon po ng mga welga-welga dyan, hindi niyo po ako maasahan doon. Ay, so wala ka palang pakilang, Pastor, sa pamahalaan kung mali na ginagawa nila. Humanap tayo ng tamang forum, proper representation. Hindi yung pupunta ka sa kalye, makikibato ka dyan para exercise mo. Dapat makialam sa human government. You can do it by praying, by writing. Kung meron kayong gift sa writing, sa newspaper, pwede mo yun. Magkaroon kayo ng blog. Maraming ways, hindi yung marcha sa kalsada, makikigulo tayo dun sa ginagawa ng mga kababayan natin. Na pag tinanong mo, ba't yung ginagawa yan? Hindi na lang kami rito, nabayaran kami. Hindi mo dapat gano'n, wala mo yung kalusan. Ngayon, hindi mo natin maalis na human government, hindi lang sa pamahalaan. May human government din tayo sa simbahan. Pagbabalikan natin ito, bagaman ito ang konteksto na ito, ay masasabi natin mukhang sa pamahalaan lang, ito po rin po ay sumasaklaw sa gobyerno sa simbahan. Ano po ang gobyerno natin sa simbahan? Meron mo tayong Council of Leaders. Ang Diyos ang nagtadhana at nag-establish sa kanila. Bagaman sa ngayon po, it's via appointment, pero yung po ay pinanalangin, at dapat lamang na magkaroon po tayo ng pagpapasakop, yan, doon po sa kanilang leadership. In the same manner, pag hindi po tayo magpapasakop, if we will rebel against this authority, for instance, in GCF Northeast, ang sabi, it will bring about judgment on ourselves. Kaya napakahalaga na ang mga liderato ng simbahan hindi po binabastos. No? Kung meron pong sasabihin sa simbahan, ano po yung guideline natin dito? Pakibasa po. Dapat sa proper forum, proper representation. Kasi minsan yung ginagawa natin sa pamahalaan, nagagawa din natin sa simbahan. Kaya ano nangyari sa simbahan? Nakahati, nagugulo. Dinadala natin yung hindi dapat dalhin sa simbahan. Magkaroon po tayo ng paggalang sa mga liderato. Kasi ang paggalang sa kanila, paggalang po kanino? Paggalang po sa Panginoon. Hindi nyo masasabi, balang araw, iluluklok din kayo ng Panginoon sa posisyon na yan. Kahit ayaw nyo. Gusto nyo ba na gawin sa inyo ang ginagawa ninyo dati na hindi maganda sa mga liderato? Kung sasagot natin ay hindi. Pangatlo, karunungan. The wisdom of the counselors. So dito, si Rehoboam ay kausap nino
ng mga elders ng Israel. They, referring to elders, replied, "If today you will be a servant to these people and serve them and give them a favorable answer, they will always be your servants." Meron po bang words of wisdom doon sa sinasabi ng mga elders na ito? Meron po ba? Bakit sila tinawag na elders? Ngayon, sa simbahan, pwede maging elder ang 30 anyos, minsan nga 35, minsan nga mababa pa sa 30. Noong time nila, pag elder ka, talagang elderly ka. May edad ka na sa 60s pataas. Ito po ang contemporary ni Solomon. Maaaring nakapulot sila ng maraming karunungan sa tatay ni Rehoboam na hindi nadampot ng anak niya. Kaya napaka-sound ng advice nila. Maging mabuti ka, treat them not harshly, treat them well, and they will serve you always. So, ang paglilingkod nila ay mananatili saan? Sa angkan ni David. Yun yung sound advice ng mga elderly o ng elders kay Rehoboam. Ngayon, may pangontra doon. Ito po ang advice ng kakontemporary ni Rehoboam. Ito po yung mga bagets. Malamang ito po ay, of course, malayo doon sa edad ng mga elders. Anong sabi ng young men na kasamang grown up with him, so kababata, no? Kababata ni Rehoboam. Ang sabi, sabi mo sa kanila, "My little finger is thicker than my father's waist. My father laid on you a heavy yoke. I will make it even heavier. My father scourged you with whips. I will scourge you with scorpions." Anong dating sa inyo nito? Ito po ay opposite nung sinabi ng mga matatanda ng Israel. Ang sinasabi nga rito, huwag kang pa-control sa mga yan. Ibig sabihin ng my little finger, ano ba yung pinaka-little finger natin? Ito, is thicker than my father's waist. It is a figurative language. Ano po to? Hyperbole. Hyperbole is an exaggeration. Ibig sabihin noon, mas powerful ako sa tatay ko. Yun sabihin mo sa kanila. Yun ibig sabihin nito. It is an expression of his higher power than his father. And then, dito, kung yung tatay ni Solomon has laid on you a heavy yoke, load on, meron po kasing workload sa tax load na pasan-pasan nila noong time ni Solomon. Nire-request ngayon nila sa rehimen ng anak ni Solomon, pagaanin mo naman yung tax load sa workload. Ang sabi nung contemporary ni Solomon, hindi. Sabihin mo sa kanila, mas pabibigatin ko. Yung whip, saan pa ginagamit po yon? Yan po ay ginagamit sa kabayo, pero ginagamit po yan sa slavery. Yung paggamit ng scorpion, maganda yung sasali ng Tagalog kanina. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi alakdan ang ginamit, no? Matutulis, tinik na, yun yung exact ibig sabihin. This is just a figurative word. The scorpions, as we all know, meron po silang sting sa buntot nila. So yung whip dito, parang buntot pagi, di ba masakit yun? Yung whip, ang sabi ng contemporary ni Rehoboam, yung whip na bibigay mo sa kanila, yung may tinik. Di ba mas matindi? Para pag nagupit, may sugat. Yun po yung scourging na makikita po natin sa New Testament. Ginamit kay Jesus. And you see the Passion of the Christ? Lumayla yung balat ni Jesus. Ganun yung klase ng whip na yun. Uso na pala nung time na ito. Malamang dito na kopya ng mga Roman soldiers yung paggamit ng hindi lang basta ordinaryong latigo, meron pang sting or tinik sa dulo po niya. So young men's advice was to increase the demands on the people. Kaya si Rehoboam, ano pipiliin nyo? Tandaan ninyo, ang slavery noong time na to ay institutionalized. Ibig sabihin, legal siya. Para umunlad ang bayan mo, kailangan mo yon. Kasama rin po rin yung taxation. Di ba?
Walang tax ang bayan natin, ay paano magagawa yung mga kalye at iba pang mga infrastructure? So kung kayo si Rehoboam, anong gagawin? Meron na bang advice na binigay sa inyo na pinagsisihan nyo, ba't ko ba sinunod yun? Mali. O may mga desisyon kayo, buti na lang sinunod ko at hindi ko pinakinggan yung isang maling advice. Alam niyo, ang lesson dito is we have to learn to listen and discern good advice. Di po ba? Pag, ang mga presidente, ang hari, meron po silang ang tawag po rito ay mga advisors. Meron din tayo kung tawagin presidential advisors. So si Pinoy, hindi po siya nagdedesisyon mag-isa, nagtatanong yan. No? Meron po siyang mga tao. At doon siya nakakakuha ng karunungan. Ngayon, kung corrupt yung mga advisors niya, ganun mangyayari kung sa presidente. Kaya ito example ni Obama, no? Isa po ito sa kanyang advisor. Huwag niyo na akong tanungin kung ano binubulong sa kanya. Malamang, sinasabi ng advisor, first class nga ba yung parking building ni Binay? Ano po yung tinatanong po niyo doon? Ang sabi sa Proverbs 13:20a, sabi rito, maraming pong basahin, He who walks with the wise grows wise. And someone said to expand that verse, if you want to be wise, hang out with wise people. Di po ba? Di po ba? Yung wise, hindi lang yung street smart, no? Yung may wisdom sa buhay. Huwag lang yung magaling dumiskarte sa buhay. Meron silang mabibigay sa inyo na godly advice. Yan yung pakisamahan ng ating mga kabataan. At yung mga nanay, gabayan nyo sila sa tamang barkada. Kasi malaki ang tsansa na mas pakikinggan nila yung payo ng mga yun kaysa sa inyo. Tama po ba yun? Kasi iniisip ng mga kabataan, yung payo ni nanay, ni tatay ay ang matanda at tradisyonal. Doon ako sa payo ng barkada ko para babata ako. At syempre, powerful. Alam niyo kung bakit? Di ba, nung lumaki na sila, kulang na tayo ng time. Sino mas may time na sa kanila ngayon dahil nagtatrabaho tayo? Sino may time sa kanila ngayon? Barkada nila. So yung attachment nila, mas matindi. Kaya kung kailangan po sila magbarkada, papuntahin nyo sa bahay, kilalanin ninyo, para malaman ninyo kung anong uri ng barkada meron sila. Kasi baka too late na paghihiwalay ninyo, nagawa niya yung damage sa anak niya na impluwensya na sa drugs, o kaya na impluwensya na mambabae, at pagkatapos, makabuntis nang wala sa panahon. Magiging kasiraan po ng anak niyo, at kayo din, tayo din, bilang mga magulang. Pang-apat, dalawa na lang po, at matatapos na tayo. No? Pang-apat na WI, the ways of the people. Ano yung kanina? The wisdom of the counselors. Balikan ko lang to, no? Sa ating human government dito sa church, ang kumakatawan ng pagbibigay ng wisdom dito sa simbang ito, ang form po ng government kasi natin congregational eh. Hindi po ito headed by the pastor, hindi rin po ito headed by the council. Congregation, tapos yung congregation, meron siyang representation, ang tawag doon yung council, at kasama po doon yung pastor. Yung wisdom ay nandun po sa council. Kaya maganda, pinagpipray natin yun. At maganda rin po, sinusunod po natin sila at ginagalang. Di po ba? Tama po ba yun? Dapat po may ganun tayong paggalang kasi ang wisdom, pagpanalangin natin sa kanila, binubuhos ng Diyos doon. So mula sa kanila, yung plano ng ating pagpapatakbo ng ating simbahan ay naisa sa katuparan. At kung wala tayong suporta, puro batikos, bakit pa ganyan tong si pastor, si elder, si deacon? O kaya yung growth group leader, kung hindi po maganda po yung ganong attitude. So dito po sa ways of the leader, ito po yung pamamaraan ng mga tagapanguna, makikita natin dito na mukhang hindi godly ways ang sinundan ni Rehoboam. Ito yung mga elders, umalis na sila, nadismaya. Ito po yung mga ka-contemporary, na kababata ni Rehoboam. Yan ang pinakinggan po niya. So the king
answered the people harshly. Naging magaspang siya. Rejecting the advice given him by the elders. Hindi po siya nakinig. So Rehoboam rejected sound advice and communicated to the people harshly. Paano nangyari ho yan, mga kapatid? Kasi he followed the advice of the young men. Kaya napaka-importante muli, mga kapatid, ng mga taong pumapaligid sa ating anak o kaya sa atin. Kasi maaari tayong ma-impluwensya nila. Kita nyo, naging mayabang na po siya. At pinili niya na ego tripping to eh. Mag-yield ako sa matatanda, ay pala ako, kayang-kayanan ako. Bata ako pero ako hari dito Yan yung gustong sabihin ng peers po niya. Sinunod po niya. Malalaman po natin mamaya ang konsekwensya ng kanyang action. Kaya dito, sa Psalm 1:1, payo po ng mga awit. Anong sabi po dyan? Would you please read? Napakaganda sa King James kasi may hymno nung ako po ay nasa Methodist Church pa, na inaawit namin to sa choir. No? Paalala, na kung tayo po ay may influensya ng barkada, piliin na natin yung godly. Ngayon, kung kayo ay magmi-mission, lalagyan natin sa context, mag-share kayo ng gospel, okay lang yun. Pero dito, ang context nito, yung counsel ng ungodly, you stand in their way, you walk in their way. Walk means you live with them. Hindi ka lang nakikisama sa kanila, nakikisama ka din. Yun yung sinasabi dito. Kaya iwasan natin sila sapagkat sila ay magdadala sa atin sa hindi magandang desisyon. Kagaya nangyari kay Rehoboam. Ang gandang parallel between Rehoboam as king and Jesus as king. Ito sana yung ways na tularan natin. Not the ways of Rehoboam, but the ways of whom? The ways of Jesus, who is our king. Si King Rehoboam, he refused to serve people. Si Jesus, though he's a king, he came to serve and gave his life for us. Ang ganda. He was after what? Our welfare. How about Rehoboam? He was not after the welfare of whom he was governing. Kanya lang, ego tripping. Si Rehoboam, heavier yoke. Si Jesus, easy yoke, light burden and rest. Ano naalala nyo yan? Matthew 28, Come to me, or heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for I am meek and humble in heart, and you shall find rest unto your soul. Rehoboam spoke harshly. Magaspang siya. Si Jesus, he was gentle, humble in heart. Anong ways ang pipiliin nyo? Piliin natin ang ways ni Jesus. Hindi ko tayo magkakamali. Now, unlike David and Solomon, I would like to note this. Ano mapapansin nyo kay David and Solomon? May record po ba ng prayer sa buhay nila? Meron po. Tanong, yung apo ni David, may record ng prayer? Wala. No consultation kay God. Sino kinonsulta niya? Barkada niya. At yung barkada niya, wicked. Kaya naging ganun siya. Mahalaga ang pananalangin. Kaya kung hindi tayo nananalangin, hindi natin pinapanalangin yung mga anak natin, mapapariwala sila. Mapupunta ho sila sa masamang influensya, masamang barkada. Si David at Solomon, kilala sa pananalangin. Kaya lang si David naging half-hearted. Kaya nga degeneration Maayos si David, medyo sumasama na si Solomon. Si Rehoboam, napakasama. Yan yung degeneration. Maiwasan po ito kung tayo ay nananalangin at nanunumbalik palagi sa ating Panginoon. Kaya ang nagpasama kay Rehoboam, barkada. Kung may maliliit kayong anak, sabi rito, we have to teach our kids to ignore foolish advice from friends. Kasi pag sinabi ng kalaro, ng kaibigan, susundin. Alam nyo, si John, 3 years old, yung anak ko. Si Paul, 6 years old. Pag sinabi ni John, sinusunod ni Paul. So yung anak kong 3 taon, may leadership yun. Paano nakakalabas ng bahay?
ang liit-liit. No? Yung pala, uutusan niya si Paul. Sabihin niya, i-push yung chair malapit doon sa door para sa ganon, mabuksan niya. At pagkatapos lalabas na sila, partners in crime, lahat po ng halaman doon, pinagugupit po niya. Yun po, ang impluensya ng aking anak sa aking anak. Pero, kung impluensya po ng tagalabas, mas lalo pong mahirap po yun. No? Kung ano yung sasabihin nila sa anak niya. Virgin ka pa ba? Pare, nakakatawa ka. Ano ka, nerd? Halika, sumama ka sa amin. Try mo to. Lalakas ka. Hindi ka antokin sa klase. Diba? Marami na mga drugs ngayon na na-invento. May isa pang latest no? Kalimutan ko na yung tawag doon sa drug ngayon, no? Na color green. Green apple, tama, no? Yun yung drug na kumakalat ngayon, na ang sangkap po niya ay sangkap na sa kusina. I mean, yung nakakain, walang makita doon na bawal na substance, kaya hindi malaman kung paano huling yung gumagamit, no? Pero may epekto sa katawan. Yan po ay mangyayari sa mga anak natin kung mali ang kanilang barkada. I would like for us to read again Proverbs 13:20, yung buo na. Kasi kanina, 13:20a lang. Ready, go. He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools... Sino nagsabi nito? Sino nagsabi nito? Proverbs, sino sumulat? Yung tatay niya. Nako, yung anak. Hindi pinakinggan yung sulat ng kanyang tatay si Solomon. Nagkaroon po siya ng foolish na companion at he suffered harm. Yung harm po niya grabe. Hindi lang po siya naapektuhan. Kaharian ng Israel, nahati lang po. So there was a revolt. Kaya mula, nakita niyo po rito, no? It was a division of the kingdom. At ito po ay in fulfillment of the fifth W, which is the word of God. So alam niyo po ang Panginoon is a God of sovereignty and providence. Nakikita po niya lahat at nagdidesisyon siya patungkol doon sa pagdidisiplina sangayon doon sa future action ng isang person. Halimbawa dito, no? Ito po ay, 1 Kings. Ito po ay hango, verse 15, sa 1 Kings 11:29-33. Tanong, lumabas na ba si Rehoboam ng 1 Kings 11? Ha? Oo, hindi. Ang sagot, hindi pa. This is a prophecy na na-fulfill dito sa pamamagitan ni Propeta Ahias or Ahijah. Ayan. Kaya makikita ninyo, ang sabi sa 11:31, ano pa yung ginilitan ko dyan? Yung kingdom ay, it will be torn apart. It will be divided. Yan yung sabi. Sabi nung time nino, nung buhay pa yung tatay ni Rehoboam. So meron na pong propesya na mangyayari ito. Ayan. Kaya dito, makikita natin, the 10 tribes denounce Rehoboam and form their own nation. No? Para po yung Luzon, Visayas, Mindanao, di ba po isang bayan yon, no? Isang Pilipinas. Pero yung ano ba yung lugar ng Bangsamoro? Yun, gusto nilang mawalay para magkaroon sila ng Islamic State. Parang ganon. Isang nasyon, pero naging dalawa. Nahati po siya. Isang malaki at isang maliit. Yan, yung pinangunahan ng malaki si Jeroboam, yung pinangunahang maliit na tribo, dalawa, ito po yung anak ni Solomon, si Rehoboam. So ito po yung divided kingdom, no? Israel, Judah. Yan po. So, ilang tribo kay Jeroboam? Lingkod po ito ni Solomon. 10. Yung anak ni Solomon, 2. So, sa Israel, northern, tapos nagkaroon ng southern, yun sa Judah. Yan po yung kinahantungan ng alin? Ng maling pagdedesisyon. Ba't mali ang desisyon niya? Maling barkada. Kaya pag mali ang barkada natin, mali ang ating influence, mapapariwara po ang ating buhay.
Siguro tatanungin nyo, napaka-unfair naman ng Panginoon. Pinarusahan niya si Rehoboam dahil kay Solomon. Di ba ang propesiya ay nagawa nung termino ni Solomon dahil sa kanyang idolatry. Tama po ba? Dahil doon mahahati. Naalala niyo yung lesson natin last Sunday. Pero hindi mangyayari sa buhay mo, sabi ng Panginoon kay Solomon. Alang-alang sa tatay mo si David. Mangyayari yan doon sa magiging anak mo. Is God unfair? Kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan? Hindi po. Hindi unfair si God. Nakita ni God yung idolatry ni Rehoboam. Because God is not limited in time and space by His foreknowledge. Kaya alam niya, ganito pong point ko, no? Kung naging matapat si Rehoboam, makakatilo sa tingin niya yung karyan sa time niya, magiging inconsistent si God. May pangako rin siya kay Jeroboam yung kanang kamay ni Solomon, maging matapat siya, pagpapalain siya. Pareho silang hindi sumunod sa Panginoon. So ito po, idolatry to the max. Kasi yung kay Solomon, dahil sa impluwensya ng asawa, ito, matindi pong klaseng idolatry ang nagawa ng anak ni Solomon. Na nagdala para saan? Pag-atake ng Egypt. Ano ba ang pinagmamalaki ni Solomon? Yung kanyang temple. Tingnan niyo po yung temple. Ano nakikita niyo? Wasak na po. Sinunog, ninakaw lahat ng ginto, dahil po sa maling pangunguna ng anak ni Solomon. Yan po yung tragic na nangyari sa buhay ni Rehoboam. Ito po. So, yung isang kaharian, David, Solomon, biglang nahati. Sa linya ni Jeroboam, putol na po. Pero dito kay Rehoboam, yan, natuloy-tuloy yung doon. So nakita niyo po, no? Yan po yung division. Dahil po saan yan? Dahil sa kasalanan ng anak ni Solomon na idolatry. At bukod pa ho doon yung poor leadership niya because of wrong leaders. I'd like to close by quoting this verse. No? Alam po ninyo, God is a God of sovereign. God is a God who is sovereign. God is a God of providence. Alam po niya lahat. Dito makikita niyo, no? God, what? Sets up kings and deposes them. Lahat na nangyari sa Israel, alam ng Panginoon. Kontrolado po. Hindi siya po may kinalaman sa evil doon. He did not intervene. Hindi po siya ang author po ng sin, ng evil. Hindi lang po siya namagitan. Hinayaan niya para pakita po niya sa mga bayan niya, yan ang paghiwalay ninyo sa akin. Dahil ginusto ninyo magkaroon ng human king, human leader, yan ang mangyayari sa inyo. So, Diyos, siya po ang hari, siya po ang nagtatalaga at nag-aalis ng mga pangulo ng ating mga tagapanguna sa ating bayan. Kaya, dismayado pa kayo sa pangalan natin ngayon? In some ways. Pangawakan po natin yung sinabi rito sa aklat ni Daniel. Kita po natin, kahit sino makapangyarihan sa araw ay matatanggal. Yan pong commitment ng ating Pangulo, si Pino. Kahit matataas na katungkulan, sinimulan na po niya kay former CJ Puno. Sino to? Corona. Yan. Tapos, yung tatlong senador. Ewan ko lang po kung gagawin niyo po kay Binayo kasi mukhang galing po sila. Tignan po natin yun, no? Pero tandaan po niyo, hindi ang Panginoon ay sovereign, is a God of providence. Maaari po niyang gamitin si Pinoy or iba para matanggal yung hindi karapat-dapat sa ating pamanan at manatili po sila. At this point, this is a good practical and specific application for what we will be going through or going on right now or later on after the second service. We can also ask, what are the factors that determine the rise and fall of a church and its leader? Kanina application natin, nation. Ganun din po. Same. Dito sa ating church, no? Ang napakahalaga para masabi nating rise, anong rise? Uunlad yung ating church or kaya babagsak siya?
Depende. Yung will of people, check ba yan? Yan ba ang tinitignan ng liderato o hindi? Pag tinitingnan, pag hindi, that will be the fall of the church. Welfare, ganun din, of the governed, of the members. Wisdom of the counselors, yun po yung liderato, no? Ways of the leader, yung pastor, yung elders, yung deacons, di ba pang church leaders. The word of the sovereign God, which for me is the most important among the five. Kaya dito ang sentro natin, yung pulpit, no? Kasi ito po yung, dito nahayag yung kalooban ng Panginoon, dito nahayag yung salita niya para po sa ikaunlad ng ating simbahan. So today, our congregation will exercise its right to vote, and the church council ensures that the same factors in our lesson will be considered. Ano po yung 5 W? Will, welfare, wisdom, ways, words. Ano ibig sabihin ko ron? Titignan po, ito po yung mga bagay that will be considered. May sasang-alang-alang. Will and welfare of the members. Mamaya po sa ating voting. Pangalawa, wisdom in the leader's recommendation based on what? The ways of the endorsed pastor and the word of God. So I hope we will be attending later on the voting para ma-exercise po natin yung ating karapatan. Para po sa mga miyembro lamang. At pagkatapos ay sama-sama po tayong manalangin at commit sa Panginoon kung naman ang magiging desisyon mamaya. I would like to close by citing this write-up. No? This is adapted from Ted Engstrom's The Making of a Christian Leader. In-adapt ko lang po ito, in-apply ko para doon sa hinahanap nating pastor. Maganda siguro na samahan niyo ako sa pagbasa. Ready, go. Our church needs a new pastor who is not ashamed or afraid to stand for the truth when it is unpopular, who will be as honest in small things as in great things, who will make no compromise with wrong, whose ambition is not confined to his own selfish desires, who will not say he does it because everybody else does it, who possesses opinions and a will, who is larger than his vocations, who does not hesitate to take chances, who will not lose his individuality in a crowd, who is true to his friends through good report and evil report, in adversity as well as in prosperity, who does not believe that shrewdness, cunning, and hard-headedness are the best qualities for winning success, who cannot be bought, whose word is his bond, who puts character above wealth, and who says no with emphasis, although the rest of the people say yes. Let us pray. Lord, salamat sa pamantayan na inahayag niyo po sa amin sa pamagitan ng inyong salita. Kagamit-gamit, Panginoon, para sa aming pamahalaan, para po sa aming simbahan. Ang mga prinsipyo dito, Panginoon, ay tunay na makakatulong po sa amin upang ito po ay makadetermine ng rise and fall ng aming country or rise and fall ng aming church. Nawa po ang kalooban at ganoon din po ang kapakanan ng mga tao ang unahin, Panginoon, palagi. At nawa makinig ang mga kinasasakupan sa karunungan ng kanilang liderato. At nawa, Panginoon, ang mga liderato ay kakitaan ng ways na kagaya ng sa Panginoong Jesucristo, hindi sa pamamaraan, Panginoon, ng mundo ito. At ang inyong salita, your word, Lord, will always be central. Siya pong sentro ng aming buhay upang kami po ay hindi po magkamali. Sa inyo pong papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.